Ito yung April 1 na napatawag ako ng 999. Ayan, nagsabi ako sa amo ko na napakasakit ng mga paa ko at di ako makatayo. Ayan, napasugod na nga yung 999 sa bahay. Minutes lang pagkatawag, nandiyan na sila to the rescue. Ang bilis talaga ng asikaso ng 999 sa Hong Kong. Ito nga po, sinugod na ako dito sa Queen Mary. At ayan, nandito na ako sa aking kama at na-check na po ako dyan. Naturukan na po ako ng Painly River sa may pigi ko. At ayan, maasikaso naman po sila dito at binibi ako agad. Tapos, chinek yung temperature ko kung okay lang ba. Ayan, marami din dito mga na-admit. Ayan, una po siyempre na-stress talaga ako sa paa ko kasi hindi ko maitayo, hindi ko maigalaw at napakasakit na namamanhid at sobrang tigiling siya, nag-aani yung mga ugat-ugat niya at yung mga ugat-ugat na yun ayaw tumigil, tapos manhid yung buong paa, tapos para kang nilumpo na hindi nilumpo ng dalawang paa na hindi ako makatayo, na sobrang sakit talaga as in. Ayan, umiiyak ako sa gabi at di ako makatulog dahil sa sobrang kirot at kumikirot. Dahil dun sa tinurok nila sa may pigi ko na Painly River, ayan, naging okay naman ako. At gumaan yung pakiramdam ko at hindi na masyadong masakit ng mga nakaraang araw. Ngayon patuloy pa rin yung pagpipi nila sa akin at pag-check ng blood ko. At pati yung mga sugar ko, and then yung in-x-ray nga po pala ako dyan. Ayan. Inayos naman po pala nila. Wala naman nakita sa x-ray sa likod ko. Ayan, yun talagang yung pigi ko ay napakakirot at napakasakit. Ito yung mga pagkain dito. Ayan. Merong mga rasyon na pagkain. Ayan. Alam niyo naman pag nasa ospital, ayan, iba yung lasa ng pagkain. Ayan, pero pilit na rin natin kakainin para gumaling ako. Ayan. So, ito nga yung mga nagtatanong kung ano nangyari sa akin. Yun nga po, ikwento ko sa inyo ang buong details kasi hindi ko po kayo maisa-isa. Pasensya na po sa hindi ko kayo ma-replyan at ako yung busy din po. At ito nga, at nagpapagaling ako dito sa ospital, sa Queen Mary. Ayan. Ito nga, nilipat na nga po ako sa isang hospital dito sa may Maclohost Medical Rehabilitation Center. Ayan, dito yung mga nililipat from Queen Mary, nililipat dito para magpagaling at patuloy yung mga gamot. Kasi doon po dinadala talaga yung mga first emergency. Ayan, pag tignan na po at naasikaso, nililipat na po dito sa hospital na itong pangalawang hospital. So, ito patuloy pa rin ako uminom ng gamot. So, magma 1 week na po ako dito at nag-exercise po ako dito yung mga paa ko, exercise therapy. Kasi ito nga po yung therapy dito. Ayun yung mga halos yung mga iba ditong pasyente ay problema po sa mga paa, sa mga binti. At ito nga po ay patuloy kong ginagawa at patuloy naman pong nawawala yung mga kirot. Ang pinaka matagal pong matanggal mula nung na-hospital ako, yung pong manhid sa paa ko at yung tigling sa paa ko, yun po ang hirap na hirap ako. Kaya po hindi ko po siya maigalaw at pero nakakapunta na po ako sa CR at nakakaihi na po ako dun mag-isa. Gamit po ang wheelchair. Tapos naglalakad ako ng gamit ang stick. Ayan, meron po mga nag-a-assist sa akin para po makalakad ako doon sa floor 2. Doon yung exercise namin lahat na may mga oras at time at may mga exercise po na bilang ang ginagamit namin. Ayan, ito, inom na naman ako dito ng gamot. Ayan, ayan, nakakatulong naman yung pag-inom ko ng gamot. Tapos ito po yung mga kaibigan ko, dumalaw sa akin dito sa Hong Kong. Ayan, yung mga kaibigan ako dito sa Hong Kong na makikita mo na nagmamahal talaga sila sa akin. Ayan, buti na lang at
mayaman ako sa kaibigan, marami akong kaibigan at maraming nagmamahal. Paano na lang po kung wala sila, paano na ako? Sila yung mga nagdala ng mga kailangan kong ibang gamit dito. Ayan, mga pagkain ko at mga sinelas, sabon, toothpaste, panty, kung ano-ano pa po, prutas. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At ito nga na naka ano ako dito, nakaligo. Ayan, ilang araw akong walang ligo. At ilang araw, kaya ito, gumaan yung pakiramdam ko nung dumalaw sila, napaliguan nila ako guys. Ito, iinom na naman ako ng gamot. Ayan ako. Alam niyo po, ang paglunok ng gamot, iba na po ang lasa at ang hirap po ang minom ng gamot. Kaya kailangan naman natin inumin ng gamot para tayo ay gumaling. Kailangan lang kasi maraming umaasa sa akin. Maraming nag-aantay. Ayan, wala na naman kasi nandito ako sa hospital. Paano ako makakapadala sa mga anak ko? Pinoproblema ko yung pang-financial nila at pang-baon sa school. Pagkain nila dun. Ayan, hindi ko pa alam kung makakasahod ako. At wala naman akong pinagtrabuhan. So, bali 13 days pa lang ako nag-work. At nagkasakit naman ako bigla ng ganito. Hinihilot-hilot ko nga yung mga paa ko, talagang kinikilos ko at lumalaban ako at napakasakit ko ng mga yan, buong binti at hita, mula talampakan hanggang balakang. Yan. Ito po talaga yung manhid. Pag pinapa ko yung paa ko, umaakyat yung sakit hanggang taas ng mga binti ko at hita. Ay, ako nilakad ko ng konti, yung una ngayon ganyan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin na tong sakit na to. Para daw tong sciatica daw to yung tumama sa akin. Mayroon daw akong ugat na iba yung line ng ugat sa mga binti ko sa paa mula at balakang. Parang na-persa po ata yun. Ayan yung sa pagtatrabaho ko na yan guys. Ayan, hinihilot-hilot ko para gumaan yung pakiramdam ko. Buti na lang may dala akong pamahid at nagdala sila ng langis para sa akin. Ayan, nagdala sila ng mga langis. Ito nga, pang ilang araw ko na nga dito sa ospital at bumababa ako at nag-aaral ako mag-wheelchair para makaihi sa CR, makapunta sa CR. So, itong wheelchair, papatakboy mo ito mag-isa sa kamay mo. Ayan, gagamitin mo yung kamay mo at yung tagugulungin mo papunta doon. At mahirap yung papunta sa CR kasi maliit lang na espasyo. Ay, mahirap mag-drive. So, yung pagliko-liko, ayan, kung hindi, ngayon first time ko lang din na sumakay sa wheelchair. At ito nga po, ganyan yung style na, ayan, para din makaupo ako at hindi masyadong mahiga-higa sa aking higaan at masakit na po din yung likod ko kahit higa, ay tinataas-taas ko yung mga paa ko, ganyan. Natataas-taas ko naman na yung mga paa ko, naayos ko naman na. Ayan, kasi nawala na yung masyadong kirot niya. Buti nga po hindi ako naoperahan sa tuhod. Dahil ayoko po maoperahan at mas mahirap po yung maoperahan pa. Dahil yan, tinitiis ko po yung sakit at kaya kong tiisin yung lahat ng sakit at hirap na yan para niisip ko yung mga anak ko na gumaling na ako. Sana gumaling na po ako. At ito nga po yung aking pagpapractice. Ayan, nililibang-libang ko yung sarili ko dito. Ayan, nabibidyo-bidyo nga ako sa sarili ko at nandito ako, tina-update ko kayo kung ano naman nangyayari sa akin dito sa ospital. At ito nga po, ay hirap na hirap ako dito magpagulong-gulong kasi ito yung gagamitin ko papunta doon sa second floor para mag-exercise. Ayan. So yun nga po, dumating yung araw ng Sunday. Ito yung mga kaibigan ko ay parating na. At ayan, sumusunod na si ate. Ito, ang dami niyang dala guys para sa akin. O, nakita niyo naman mga kailangan ko. May pagkain,
mag-order sila ng noodles, tapos papaliguan na nila ako ulit. So ito nga guys, at nagdala sila ulam, kaya nga mas maraming salamat sa pagmamahal at pag-aasikaso sa inyong lahat. I love you all, at kayo na pong bahala sa akin. Ayan, may pasulubong si ate sa akin na tinapay. Ito yung tinapay na pasulubong niya, tapos ito kakainin ko na nga itong noodles na nilay para daw mainitan ako. Ito yung mga in-order niya sa restaurant. So ito, dumating si ate Tess, si ate Marlene, si ka Emily, si Lai, at saka si ate. So bali 5 silang pumunta sa akin. So after nila akong paliguan, ito nga po yung hinilot-hilot nila yung paa ko. May dala silang langis. So after na paliguan na ako ni ka Emily at ni ate Teresita. So yan, hinilot-hilot nila ako dito sa kama ko. Ayan sila, habang naliligo ako, pinalitan yung bedsheet ko at yung kumot. Yung pinayos niya lahat ng bedsheet ko at mga kumot ko. Ayan, hinasikaso niya. Tapos ayan, after niya na nandito na ako sa kama, hinilot-hilot nila talaga yung binti ko. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagmamahal. Di ko po yan makakalimutan. At ayan po, salamat Ate Tess sa pagdalaw, ka Emily, Lai, Ate Marlene, at saka po si Ate Teresita. So ito nga po, ayan, habang hinihilot nila ako, gumagaan yung pakaramdam ko at gumaan po. At lalo kasi nakaligo na po ako at nakapalit na ako ng underwear ko at damit ko. So ito nga po, hindi sila pwedeng papasukin ng 4 o 2 lang po sana, pero sabi ng mga kapitbahay ko na mga pasyente ko dito na dito mo ipatayo sa may amin para makapasok sila at sa kanilang dalaw. Ayan nga po, at nag-picture na po kami bago sila umalis at namamadali lang din po sila, saglit na oras lang din po kasi ng oras sila nakapunta at may curfew po sila. Ayan guys, alam niyo naman pag OFW may curfew at kailangan na umuwi sa mga amo. So ito guys, at maraming salamat po sa inyong pagdalaw. God bless po sa inyong lahat mga kapatid ko. Thank you so much po sa inyong lahat. Bye bye and God bless po. Ayan, ito nga po, at magpapagaling na ako dito sa ospital at sana po ay makalabas na po ako soon. Ayan, ito. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagmamahal. So ito nga, binilan ako natin ng salad, may pipino, kamatis at corn, tapos nilagang okra at saka nilagang talong. Ito yung masarap dito. Yan. Gusto ko lang yung mga nilaga at yung mga wala mo ng lasa. Parang gusto ko nga pong humigop ng sabaw, pero walang magluluto kasi ako lang talaga yung nagluluto sa amin. Ayan na guys, and magpa-practice na ako at pupunta ako dun sa may exercise namin sa floor 2. Yan, ito. So ito nga yan guys, so masarap din maupo sa wheelchair pala. Ayan, nakakaginhawa sa balakang at hindi masyadong nakahiga-higa. Nag-aantay na nga lang po ako ng aking paggaling dito guys, at umiinom pa rin ako ng gamot at patuloy pa rin yung aking pag-inom at nag-i-improve naman po yung aking pagpagaling ngayon. At ito nga po yung mga kailangan kong gawin, mag-exercise hanggang sa gumaling ako dito at sabihin ng doktor kung kailan ako madi-discharge. At ito ngayon nung kaupo ko sa aking kama at naayos ko na nga po yung aking paggaling. So ito nga, kahit na ayaw mo yung pagkain, kailangan mo kainin at para gumaling ka at mawala man naman yung sikmura mo, kahit na masakit na yung sikmura ko at nagsusuka nga ako dito minsan. Kasi minsan gutom ako sa ating gabi, kaya kinakain ko na yung pagkain na dinadala nila. Pinuubos ko yung gulay. And ito yung pagkain na
pagkain nila dito sa ospital, maraming gulay. Kasi sabi ko, mas gusto ko yung gulay. At yung nga yan, yung karne, hindi ko talaga makain yung karne. Ayan, minsan yung paglasa natin naiiba. Hindi ko alam po kung paano to